Good PM Sir JM, no, ito yung aparato mo. So working na yan, yan. 60 watts yung electric fan, no. Then yan, nag-harvest tayo ng 4.9 ampere. Sa wattage is 72 wattage, no, 72. Then sa battery is 13.1 volts. So paiba-iba yan, depende sa araw. Okay. So life for battery pwede, or lead acid, no. So ang cutoff nito, pag nalobat, mawawala yung LED red, hindi mo magagamit yung inverter kapag nawala yung LED red. No? Ang lobat niya is 11.5. Okay? Then ang reconnection nito is 13.2 para umilaw uli yung LED red. No? Then ito, yan, 1.7 ang cutoff, yung reconnection, 1.7 plus 11.5 is 13.2. Okay, so nakauna yung inverter mo. Okay, so 1000 watts ang surge niya, then 500 watts continuous output. Okay, so pwede ka dito mag washing machine ng 250 watts, no? Then para sa continuous naman at daytime, TV, electric fan sabay, walang problema yan. Okay, so battery better 100 Ah, then solar panel mo is 200 Ah. So kapag 100 Ah yung battery mo na LiPo4, tapos ang solar panel mo is 200 watts, pwede ka pa magdagdag ng isa for future kung gusto mo, kung nakukulangan ka na sa 200 watts, no? Pero yung 200 watts na yun, kayang-kaya niya na yung electric fan, TV sa maghapon hanggang may araw. Then sa gabi, battery na lang ang asama mo doon. Pero yung battery mo ayun pa rin, at least pa rin 100 Ah, so expandable na yun. Okay, kumbaga kahit magdalawa kang solar panel, goods pa rin yung battery mo yun dahil malaki ang capacity ng 100 Ah. So meron ako link sa battery at sa solar panel kung wala kang mabila, no? Then ito, mag-chat naman tayo if ever, no? So ito yung solar panel ko na 100 watts, no? So yan na nakakarga lang dyan. So lalo na kung 200 ang ilagay mo. So by patient, mas maganda. Jinko, meron tayo ng sa link, no? So salamat ulit sa pagtitiwala Sir JM, no? So konting tutorial. So patayin natin yung solar panel natin, no? Pagpapatayin, una yung solar panel, breaker ng solar panel, no? Para maiwasan masira yung MPPT natin. Yan. So 0 na ngayon yung mga reading mo dyan, no? Ayan, watts 0. Battery is 12.8, so natural na bumaba yan dahil wala na nagcha-charge. Then ayan, 0 ampere, no? Ayan, ito yung battery mo. So ayan, so makikita mo meron pa rin kuryente, no? Bakit? Dahil sa battery natin. So patayin mo yung inverter, yan. Then yung solar yung battery mismo, no? Ayan, ano kasi malalaglag yung electric fan na yan. Okay, so pagdating ng aparato mo to, ayan, kaganyan yan, ilagay mo sa wall, better, no? If testing, walang problema, temporary, ganyan itsura, no? So positive to negative lang yan. Ito yung red is positive, black is negative, parehas dito sa breaker ng battery at dito sa inverter. Okay, so naka color coding na yan. So kung may wire ka na pare-parehas kulay, tandaan mo na lang, no? So pero may color coding tayo dito para di kayo maligaw. Ayan, solar panel, ganun din, positive to negative. So naikabit mo na yung battery, pati solar panel, so good to go ka na yan. Ang unahin mo namang i-power ay yung breaker ng battery, no? So battery, nakakonect yan sa MPPT. Okay, so kung gusto mo mag-charge muna, wala mo ng load, so solar panel lang muna. Ayan. Okay. So ayan. So if ever na gusto mo wala pang solar panel, battery lang muna, walang problema rin, pwede mo yun yung inverter para magamit mo na kagad yung kuryente kagaya kanina, no? Pero ngayon, yan, charging lang tayo. So 66 watts. Battery tumaas uli kasi while charging yan, kaya ganyan ang reading. Then ready na tayo mag power ng ating load. Yan, kita nyo, diba? Patay. So buhayin natin, reading yan, then magkakaroon na uli ng kuryente. So, pwede tayo mag-chat or video call, Sir JM, no? So, na-add na kita, then GC. Meron tayong GC for additional knowledge, no? So, salamat ulit sa pagtitiwala, Sir JM, no? God bless. Balutin na natin at ship na natin today. Okay? Thank you.